So, ang mundo po natin ngayon sa totoo lamang punong-puno po ng ingay. Ang gulo, di ba? Lahat nagmamadali, lahat parang naghahabol ng oras. Kaya mahalagang malaman po natin sa gabing ito yung malalim na kapayapaan na nanggagaling po sa transformative power of stillness at sa ating pagtitiwala sa presence ng ating Diyos. So, ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay The Call to be Still. The Call to be Still. Sa Book of Psalm, chapter 46, verse 10, sa New Living Translation, nakasulat po, "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." So ang point number one po ng pag-aaralan natin ay understanding the call to be still. Kailangan maunawaan natin yan. Ang tawag po sa atin to be still ay napakahalaga. Sa gitna nga po ng mga bagyo at mga hamon sa buhay, tayo inaanyayahan ng Diyos na tumigil sandali, mag-pause sandali, magpahinga, manahimik, at kilalanin natin yung kapangyarihan ng ating Diyos. Ang pagtigil po sa harap ng Diyos ay nangangailangan ng pagsuko sa Kanya ng ating mga alalahanin at mga kaabalahan sa buhay. Ito po'y pagkilala at pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan na sa totoo lang, kontrolado naman niya ang lahat. Ano po? So wala naman tayong dapat na madaliin sa buhay po natin. Huwag tayong magpadala sa takbo ng sanlibutan ito. At sa Book of Psalm, chapter 37, verse 7a, nakasulat po, "Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act." This verse is calling us to a place of stillness and patience before the Lord. Sa mabilis at magulong takbo nga po ng buhay, madaling mabalisa sa paghahanap ng mabilisang solusyon at resulta. Kaya iniimbitahan po tayo ng Diyos na sandaling huminto at magtiwala sa kanyang timing. Nangangailangan po ito ng attitude of surrender at expectancy. Habang naghihintay tayo sa Diyos, ipinapakita natin ang ating faith at dependence sa kanya pong wisdom at provision. Sa Book of Isaiah chapter 30 verses 15a, yung first part, ganito po ang nilalaman, "This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, only in returning to me and resting in me will you be saved." So binibigyan din po ng verse na ito yung mahalagang connection sa pagitan po ng kaligtasan at pagiging panatag sa Diyos. Ang tunay po na kaligtasan ay hindi nanggagaling sa ating sariling pagsisikap o mga nagawa, kundi sa ating pong pagbabalik loob sa Diyos at paghahanap ng kapahingahan sa Kanya pong presence. Now, kapag tayo po'y nagpapahinga sa Diyos, kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan at isinusuko po natin ang ating tiwala sa ating sarili sa Kanya. Ito po isang magandang paradox o kabalintunaan na sa ating pagpapasakop sa Diyos, masusumpungan po natin ang tunay na kalayaan at security. Point number two, knowing God in stillness. Habang niyayakap po natin ang katahimikan at kapahingahan, mas lalo nating nararanasan ang malapitang pagkilala sa Diyos, lalo tayo nagiging mas intimate sa Kanya. Ang katahimikan po o stillness ay hindi lamang kawalan ng ingay, kundi ang pagiging open sa presence ng Diyos. Nasa tahimik na sandali ng ating panalangin at meditation kaya lumalalim po ang ating relasyon sa Kanya. Ang makilala ang Diyos ay nagbibigay ng katiyakan, kapayapaan at bagong pananaw sa gitna po ng mga hamon sa ating buhay. Sa Book of Psalms 62 verses 5 to 6 nakasulat po, "Let all that I am wait quietly before God, for my hope is in Him. He alone is my rock and my salvation, my fortress, where I will not be shaken." So these verses actually echo the theme of waiting quietly before the Lord, trusting in Him. Sa verse po na ito, ipinapahayag po ni David ang kanyang matibay na pagtitiwala sa Diyos bilang source ng kanyang pag-asa at security. Ang paglalarawan po ni David sa Diyos bilang batong kanlungan at tanggulan ay nagbibigay din sa hindi nagbabagong kalikasan o nature at katapatan ng ating Panginoon. Habang tayo po'y tahimik na nagpapahinga sa presence ng Lord, pinalalakas niya ang ating pananampalataya. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. At siya'y nagiging muog at kanlungan natin sa gitna po ng mga bagyo o kaguluhan sa buhay. Sa Book of Isaiah 46:10a, nakasulat po, "Only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish." Yan pong sinasabi sa atin ng Panginoon. So lahat nakapatas na eh. Lahat ayos na eh. Maging ang future po natin.
So let's learn to be still and know that God is God. Ano po? Huwag tayong magmadali. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong lubos na nag-aalala. Kasi madedrain lamang po yung ating energy. So dito po sa verse na ito, actually, hina-highlight po na ang natatanging ability ng ating Diyos na ang kanyang inihayag ay tiyak na magaganap. At gagawin niya ang gusto niyang gawin. Because He is God. He is sovereign. Ipinapaalala sa atin ng verse po na ito na ang Diyos ay all-knowing at siya'y pinakamakapangyarihan sa lahat. Noon, ngayon, and of course, magpakailanman. Ang magtiwala po sa Kanya ay nangangahulugan ng pagpapaubaya po natin ng ating kinabukasan sa Kanyang karunungan at kapangyarihan. Now, habang isinusuko po natin ang ating mga plano at pangarap sa Diyos, kinikilala po natin ang Kanyang karunungan at kapangyarihan na gagabay po sa atin patungo sa Kanyang perfect will. Point number 3, honoring God's sovereignty, yung Kanyang dakilang kapangyarihan. Idiniklara po ni David na pararangalan ang Diyos sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Ang pagyakap po sa katahimikan at ang pagkilala sa Diyos ay nagpo-position po sa atin para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa anumang situation. Kapag pinarangalan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ihinahanay natin o ina-align po natin ang ating buhay sa kanyang mga layunin at naluluwalhati po natin ang kanyang pangalan. Ang pagtitiwala natin sa kanya ay nagiging patotoo ng kanyang katapatan sa ating lahat. Sa Psalm 115 verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name goes all the glory for your unfailing love and faithfulness. Sinasabi po sa verse na ito na mag-focus po tayo sa pagbibigay ng glory sa Diyos at wala na pong iba. Siya lamang ang dapat tumanggap ng kaluwalhatian. Wala na pong iba. Sa mundong ito po na madalas magtaas ng at kumikilala po sa mga achievements at ambitions ng tao, actually this verse calls us to humility and reverence before the Lord. Lahat po ng kaluwalhatian at karangalan ay sa Kanya lamang. Tandaan po natin yan mabuti. Dahil na rin sa Kanyang walang kupas na pag-ibig sa atin at natatanging katapatan. Habang tayo po'y nabubuhay, huwag sana nating kalimutan ay pagpasalamat ang bawat tagumpay at pagpapalang natatanggap po natin mula sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan at katapatan. Allow me to read to you what is written in the book of Revelation chapter 5 verse 13. And then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea. They sang, blessing and honor and glory and power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever. Now sa verse po na ito, naririnig po natin ang heavenly chorus na magde-declare ng walang hanggang papuri at pagsamba sa Diyos. Ang eksena pong ito ay nagpapaalala sa atin ng ultimate purpose ng ating buhay. At ito ay ang parangalan at luwalhati ng Diyos ngayon at magpakailanman. Bilang mga believers ng ating Panginoong Hesus, tinawag po tayo upang i-align ang ating mga puso sa heavenly anthem na ito. At ialay po natin ang ating buhay bilang handog na buhay sa Kanya. Ang mga verses po na ito ay nagpapaalala sa atin sa katotohanan na kailangan nating manatili sa presence ng Diyos. Wala nang pinakamaganda pang lugar na tayo po ay maparoon kung hindi sa presence ng ating Lord. Because in His presence, there is peace, there is joy, there is love. Sa Kanyang presensya, meron po tayong freedom. Magtiwala po tayo sa Kanyang kapangyarihan at ibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na glory. Habang minemeditate po natin ang mga verses na ito, ma-develop nawa sa atin ang lifestyle of stillness, surrender, at praise. Nang sa gayon po ay maparangalan natin ng Diyos sa bawat aspeto po ng ating buhay. Amen? So let us wait patiently before Him, confident in His unchanging love and faithfulness. Now, let's also consider to embrace stillness. Ano po? Mag-commit tayo, mag-commit ka sa paglala ng oras, araw-araw sa presence ng Diyos. Gamitin mo yung mga sandaling ito sa prayer o kaya ay sa pagbabasa ng Bible at sa pakikinig po ng kanyang tinig. Secondly, deepen your relationship. Huwag tayong makontento po sa present situation natin, sa ating present relationship status sa Diyos. Dapat palalimin pa po natin ito. Ano po? May ilalalim pa eh. Okay? So deepen your relationship. Sikapin mong mas palapit sa Diyos sa pamamagitan ng iyong personal na pag-aaral ng kanyang salita. And of course, pagdalo sa kanyang mga gawain. Kaya napakahalaga po ng mga ganitong pagkakataon na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon
although online lamang, pero wag nating, kumbaga, gawing laang ito kung hindi dapat talaga nating pahalagahan. And of course, yung mga face-to-face, kagaya po bukas, which is a Sunday. And of course, thirdly, honor God's sovereignty. Honor His sovereignty. Mabuhay ka sa bawat araw na merong conscious awareness sa kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Lubos kang magtiwala sa kanya at hayaan mong makita ng iba ang glory ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Tatandaan po natin yon as disciples of our Lord Jesus Christ. Kasi marami talagang witnesses all around us na maaaring hindi natin napapansin o nare-realize, tayo po inoobserbahan. Kaya always honor God, and His sovereignty. Now, tayo po mag-pray na, mga kapatid. Heavenly Father, we thank you for inviting us to be still and know that you are God. Tulungan niyo po kaming masumpungan ng tunay na kapayapaan sa iyong presence. May our lives honor your sovereignty, my Lord, and bring glory to your name. And in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to